may lakas na hindi naririnig pero ramdam ng lahat. At ang pinakamasakit na sandata ng isang tunay na malakas na lalaki ay hindi galit, hindi salita, kundi ang kanyang tahimik na presensya. Bago ko simulan ang mensaheng ito, gusto kong isipin mo ang isang simpleng tanong. Bakit may mga lalaking hindi kailanman sumisigaw, hindi nanghihimasok, hindi naghahanap ng pansin, pero sila ang hindi mo kayang kalimutan? Bakit kapag tumahimik sila, doon mas lumalakas ang epekto nila? Sa mundo ngayon na puno ng ingay, drama, argumento at kompetisyon, nakasanayan na ng marami na sukatan ang kapangyarihan base sa dami ng sinasabi. Pero may iisang uri ng lalaki na lumalabas sa pattern na ito. Hindi siya nakikipag-unahan sa atensyon. Hindi siya humihingi ng reaksyon. Hindi siya nakikipag-ingay para lang mapansin. Ang lakas niya ay hindi nagmumula sa bigkas, kundi sa katahimikan. At marahil kaya ka narito ngayon ay dahil nakita mo na ito sa totoong buhay. May isang tao na hindi kailangang magtaas ng boses para baguhin ang takbo ng usapan. Hindi kailangan magpaliwanag para maunawaan. Hindi kailangan ipaglaban ang sarili para ipakita ang halaga. Kapag iniwan niya ang isang sitwasyon, ang nararamdaman mo ay parang may malakas na pinto ang nagsara kahit wala siyang sinabi. Ngayon, hahatiin natin ang buong mensahe sa mga bahagi para maunawaan mo hindi lamang ang kahulugan ng katahimikan ng isang lalaking malakas, kundi kung bakit ito nagiging sandata, impluensya at aral na hindi madaling makalimutan. Part 1. Ang tunay na bigat ng katahimikan. Karaniwang iniisip ng tao na ang pinakamalakas na puwersa ay ang pinakamalakas magsalita. Pero ang totoo, ang taong hindi sumasabay sa ingay ang siyang mas may hawak sa sitwasyon. Kapag ang isang tao ay hindi tumutugon, hindi dahil mahina siya, madalas iyon ang pinakamatinding tanda ng kontrol. Habang ang iba ay nagmamadaling magpaliwanag o makipagtalo, siya ay nananatiling kalmado, hindi upang umiwas, kundi dahil alam niyang ang bawat tugon ay gastos ng enerhiya. Ang isang lalaking may disiplina ay hindi ibinibigay ang enerhiya niya ng basta-basta. Sa katahimikan, napuputol ang laro ng ego. Kapag walang reaksyon, nawawala ang kahulugan ng argumento. Ang taong umaasa sa ingay para makadama ng lakas ay biglang napapatigil dahil ang inaasahang sagot ay hindi dumating. Sa sandaling iyon, gumagana ang pinakamalakas na uri ng impluensya, ang impluensyang hindi sinasabi pero ramdam. Part 2. Kapag tumahimik siya, nagiiwan siya ng marka. Kapag ang isang lalaking may malalim na pag-unawa ay lumayo, hindi lang siya umaalis. Nagiiwan siya ng puwang na hindi mo agad mapupunan. Ang bawat eksena, bawat usapan, bawat pagkakataong binabaliwala mo noon, biglang nagkakaroon ng ibang bigat. Hindi dahil nagbago siya, dahil nagbago ang pananaw mo nang wala na siya. Ang paradox ay ito, mas malakas ang alaala niya kaysa sa presensya niya. Habang ang ibang tao ay nagiiwan ng ingay, siya ay nagiiwan ng tanong. At ang tanong na iyon ang paulit-ulit mong binabalikan. Part 3. Kapangyarihang lumalabas kahit wala ka, na ang isang lalaking may kontrol sa sarili ay hindi umaasa sa salita upang magturo. Ang aral niya ay nakaugat sa kung paano siya kumilos, lalo na kapag hindi na siya naroon. Ang kanyang distansya ay hindi emosyonal na parusa. Ito ay malinaw na mensahe. Hindi lahat ay dapat paglaanan ng enerhiya, habang ang iba ay naghahanap ng argumento para makaramdam ng lakas. Siya ay lumalayo at hinahayaan ang katahimikan ang magsalita. At doon nagiging maliwanag ang totoo. Ang kapangyarihan ay hindi sa dami ng sinasabi, kundi sa bigat ng presensyang binabawi. Part 4. Ang hindi natatapos na psikolohikal na loop. Sanay ang utak ng tao na naghahanap ng sagot. Kaya kapag may taong hindi nagbibigay ng paliwanag, ang isip ay hindi mapakali. Ito ang dahilan kung bakit ang tahimik na pag-alis ay mas tumatama kaysa sa pagtatalo. Ang taong nakatanggap ng katahimikan ay paulit-ulit na inuulit ang nakaraan. Hindi dahil sa drama, kundi dahil hindi niya alam kung saan nagsimula ang pagkawala. Ang katahimikan ay nagiging misteryo na ayaw isuko ng isip. At iyon ang hindi madaling mapalaya. Part 5.
Bakit ang iba ay nababalisa kapag hindi pinapansin? Maraming tao ang hindi alam na adik sila sa atensyon. Kahit negatibong reaksyon minsan, gusto nila basta may sagot, basta sila ay napapansin. Pero ang lalaking hindi binibili ang laro ng atensyon ay nagiging isang salamin ng katotohanan. Kapag hindi siya tumugon, biglang lumilitaw ang tanong na matagal nilang tinatakbuhan. Bakit kailangan nila ng reaksyon para makaramdam ng halaga? Iyan ang katahimikang nagbubukas ng pananaw. Part 6. Kapag lumayo siya, doon lumalabas ang totoong pagkilos ng tao. Sa pagkawala ng atensyon, lumalabas ang tunay na ugali ng tao. Ang may tunay na intensyon, mananatiling kalmado. Ang may sariling interes, nababaliw sa katahimikan. Hindi kailangan ng lalaking may disiplina na makipagtalo para malaman ang pagkatao ng isang tao. Ang distansya ang nagsasabi ng lahat. Part 7. Ang misteryo bilang estratehiya. Ang hindi agad nagbibigay ng emosyon, paliwanag o plano ay nagiging mas mahirap hulaan, at ang hindi mahulaan ay hindi madaling kontrolin. Hindi ito laro para sa isang lalaking may direksyon. Ito ay disiplina. Ito ay paraan ng pamumuhay. Sa mundo na sobra ang pagbabahagi, ang taong marunong magtago ng sarili ay nagiging pambihira, at ang pambihira ay may halaga. Part 8. Kapangyarihan ng hindi pagtugon. Sa maraming tao ang umaasa sa reaksyon para maramdaman na sila ang may kontrol. Pero kapag walang reaksyon, ganoon din kabilis mawala ang ilusyon. Sa pag-alis ng lalaking may kontrol sa sarili, lumilitaw kung sino ang talagang may hawak ng kapangyarihan. Hindi kailanman ang taong maingay, kundi ang taong hindi mabali ang emosyon. Part 9. Ang enerhiya bilang kayamanan. Para sa lalaking nakatuon sa layunin, ang enerhiya ay hindi ibinibigay kung kanino-kanino. Hindi niya inilalabas ang damdamin kapag hindi kailangan. Hindi siya sumasali sa drama na walang saysay. At dahil dito, mas marami siyang lakas para sa mga bagay na tunay na mahalaga, pag-unlad, direksyon, misyon. Part 10. Ang katahimikan bilang salamin. Hindi niya kailangang magsalita para ipakita ang totoo. Kapag wala siyang ibinigay na reaksyon, nahaharap ang tao sa sarili nilang takot, pagdududa at kahinaan. Ang katahimikan ay hindi pag-iwas. Ito ay paraan ng paghubog. At para sa marami, ito ang pinakamahirap harapin, ending. Sa huli, ang lakas ng isang lalaking marunong tumahimik ay hindi tungkol sa paglayo sa mundo. Ang lakas niya ay nasa kakayahang hindi bumigay sa bawat ingay, hindi sumabay sa bawat galaw, at hindi ibigay ang enerhiya niya sa mga bagay na walang saysay. Habang ang iba ay naghahanap ng paraan para marinig, siya ay nagiging makapangyarihan sa hindi pagsasalita. At dito mo makikita ang tunay na pangingibabaw, hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, hindi sa pamamagitan ng panalo sa argumento, kundi sa kakayahang manatiling panatag, nakapirmi, hindi natitinag. Ang katahimikan niya ang kanyang lakas, at ang epekto nito ang hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita.